please, sasabihin ko Kitty, sabihin mo kay Tatay Digong, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi meron ng desisyon ng South African Constitutional Court, Ibrahim versus minister, na kapag pag-aaresto ay illegal, hindi dapat magpatuloy ang jurisdiction. At yan ang pag-asa ni Tatay Digong na bagamat ang makakasama lang niya sa Pasko ay si Kitty. Heto nga ho ang kailang gawin ng kampo ni Pangulong Duterte upang sa gayon mga ka-update, bigyan ho siya ng interim release. Lalo na ho ngayon mga ka-update, sinabi na ho ng mga judges o dyan sa ICC na fit to trial daw ho si Tatay Digong. Ano nga ho ba ang mga hakbang para ho bigyan ho siya ng interim release, lalo na ngayon mahina na ho si Tatay Digong at 80 years old na. Kaya mga kapatid, sabay-sabay ho tayo magkinig dito kay Spokesari Roque, magsabay-sabay din ho tayong magkomento. Kaya mga update, magbigay din tayo ng opinion patungkol dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo mga update, wala na ho paligoy, ligoy pa. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Ha? Naku, hindi na naman ako nakapagsimba. Pero anyway, maghahanap pa po tayo mamayang gabi kung meron pang simba. Pero mamayang hapon po ay merong meeting ng DDS Maisog na aking dadaluhan. Malungkot po na wala na kaming nagawang affair ditong Disyembre para kay Tatay Digong. Kasi alam niyo naman po, napakalamig dito sa winter time. No? So talagang mahirap po magmarcha-marcha. No? Pero ang nagaganap po ngayon ay ang TTS Maisog ay nagsimula ng no remittance. Yan po ay mula ng 18 hanggang 30 ng Disyembre. No? At yan po ay para ipahiwatig yung galit ng mga OFWs, korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at sa panawagan na dapat ngang palayain na si Tatay Digong. Well, ngayon po ay Pasko. Alam ko po kung ganong kalungkot ang mawalay sa pamilya. Dahil ako po ngayon ay nawalay din sa pamilya. Pagamat ang Ayan nga ho mga kapatid, lalo na ho ngayon, magpapasko. Si Tatay Digong napakalayo ho sa kanyang pamilya, kaya masakit ho ito para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa mga milyon-milyong Pilipino na nagmamahal, sumusuporta ho sa kanya. Isipin naman ho natin mga kapatid, wala ho yung ating ama sa tahanan natin na tuwing Pasko kasama ho natin nagse-celebrate. Ngayong paparating na Pasko hindi na ho. Malungkot ho iyan mga kapatid. Diba? Kaya ito talagang ICC. Kaya hindi ho talaga pinapayagan si Tatay Digong pauwiin. Kasi nga ho, mawawalan ho sila ng pondo. Sino ho ba yung nagbibigay ng pondo? Ayan, tanong niyo ho dyan sa Malacanang kay Auntie Claire at kay Bangag. Diba, takot ho kasi silang mawal ng trabaho. Yan ho yung malaking katotohanan dyan sa ICC. puting balita po, bukas, meron akong anak na darating dito, sasamahan ako para sa Pasko. Pero si Tatay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak na babae na talagang mahal naman niya. No? So kahit papano po ay hindi naman pong tuluyan malungkot si Tatay Digong dahil nandyan nga po si Kitty. At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakatakas tuloy, makakalaya. Talaga naman takas. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digong. Okay? Well, aminin na natin, no? Sinasabi nila na hindi raw po pwede magkaroon ng tawag dito, interim release si Tatay Digong dahil tatakas daw siya. Sa totoo lang, marami nag-iisip bakit pa kasi di tumakas, no? Pero alam nyo kasi si Tatay Digong, abogado. And he takes his lawyering very seriously. So hindi po yan mag-iisip na tumakas. Kaya nga po, hindi makatarungan yung sinabi ng korte na kaya hindi siya bibigyan ng interim release dahil baka siya tumakas. Hindi po. Ang pagkakakilala ko sa aking boss, talagang bilang isang abogado, lahat ginadaan niya sa legal na pamamaraan at sa tamang mga proseso. Pero anyway, dahil Pasko naman ngayon, kahit sunod-sunod na binabasura ng ICC ang mga mosyon ni Tatay Digong para siya makalaya, meron pa pong isa na buhay. At yan po yung kanyang motion to dismiss dahil nga po wala ng jurisdiction. Ang unang basihan po nung wala ng jurisdiction ang ICC ay dahil nga po nagsimula ang preliminary investigation matapos po na ang Pilipinas ay nag-withdraw sa ICC
at naging epektibo ito. Kung gusto po nila talaga kasi talagang nagsimulan ng preliminary investigation, dapat sinimulan nila sa loob ng 1 taon matapos na tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal sa ICC. Pero nasimulan po ito sa 2nd taon na. Kaya nga sinasabi natin, kahit balik-baliktarin mo, merong kalayaan ng mga estado, gaya ng sila ay nagkaroon ng kalayaan sumapi sa ICC, may kalayaan din silang bumitiw. At ang pagbabalanse noong kalayaang pagbibitiw doon sa jurisdiksyon ng hukuman, ito nga pong 1-year period na ang jurisdiksyon ng korte ay dapat gumana sa loob ng 1 taon matapos ang pagbitiw ng isang bansa. Bakit? Kasi 1 taon, sapat-sapat na yan para sa Office of the Prosecutor na humingi ng abiso sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation. Pero dahil natulog na sa pansitan yung naunang prosecutor at siya ay sa 2nd taon na humingi ng abiso, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Yan ang point 1. Sa tingin ko, pinakamalakas yan. Now, na-desisyon na po yan doon sa naunang insidente kung dapat ba magpatuloy ang preliminary investigation laban kay Tatay Digong. Nagkaroon po ng 3-2 decision. 3 nagsasabi na dapat tumuloy, 2 nagsasabing wala ng jurisdiction. Dahil nga doon sa sinabi natin na binalanse ng Rome Statute yung kalayaan ng mga bansa na sumapi at magbitiw at yung karapatan ng hukuman na magpatuloy kapag siya ay nagkaroon ng jurisdiction. Dapat yung kanyang pagpapatuloy ng jurisdiction ay gawin sa loob ng 1 taon ng pagbibitiw at yung 2 dissenting judges nga ay nagsabi, since 2nd taon na nagsimula ang preliminary investigation, wala na jurisdiction ng ICC. Now, yung Doon pa lamang mga kadis sa pagkalas ni Tatay Digong noong 2019, wala na ho talagang jurisdiction yan. Ang ginawa lang ho kasi nila, alam naman ho natin kung gaano karaming bilyong-bilyong ninanakaw ni Bangag sa gobyerno. Pinonduhan lang ho nila yung ICC para pagtakpan ho sino? Yung issue ng kanyang asawang si Liz Araneta dahil mga kabdit, alam niyo na yun, yung sumakabilang buhay yung kasama niya sa hotel. Yun ho talaga yung main issue dyan. Isa pa, sinisiwala din ni Tatay Digong na si Marcos Jr. ay isang, alam nyo na, gumagamit ng Coca-Cola. Yan ho yung mga pinaglalantad niya. Tapos mga kadit, hindi lang yan. Kasi nga sinasabi na talaga nila na pati itong admin ni Marcos o yung mga Marcoses ay magnanakaw. Kaya galit na galit itong si Bangag kay Tatay Digong. Kahit na pinalabing ni Tatay Digong yung ama niyang diktador sa libingan ng mga bayani, dapat hindi na ho talaga ginawa ni Tatay Digong yan. Kasi ganyan, tingnan niyo yung sinukli sa kanya. Matindi ho, pinadala ho siya sa ICC para pagtakpan yung katarantaduhan ng asawa niya. ano namang mahistrado na nagsabi na dapat patuloy ang preliminary investigation, hindi nila sinabi na ang desisyon nila ay tungkol sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sinabi lang nila, unang-una, hindi naman in-address ng mga abogado ng Pilipinas kung anong naging epekto ng kanyang pagbibitiw sa Rome Statute. Ang sabi lang nila ay local courts are able and willing and dapat hindi nga gumalaw ang ICC. Tama po yung argumento na yon. Pero ang sinasabi ng appellate chamber nung nagkaroon ng 3-2 decision, dapat diniscuss at inargue na dahil ang preliminary investigation na nagsimula 1 taon, 2 taon na nakalipas pagkatapos ang pag-deposit ng instrument of ratification, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil hindi po nagawa yun ng naunang abogado ng Pilipinas, no? Hindi naman po pwede ilabas yan for the first time on appeal. So tama po in a sense na hindi po pwedeng kauna-unahang beses na ilalabas mo on appeal isang bagay na dapat na ilabas sa pre-trial chamber, no? Pero ang importante po dyan, maski sinabi nila na dapat magpatuloy ang preliminary investigation, hindi sila nagdesisyon talaga sa jurisdiction, sa issue ng jurisdiction. At itong desisyon ngayon ng pre-trial chamber ay kauna-unahang desisyon. Ngayon nga pong naghain na ng motion to dismiss ang mga abogado ng Tatay Digong. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon sila ng desisyon on jurisdiction. Now, ang pangalawang basehan pa ng motion ni Tatay Digong ay yung illegality ng kanyang pagkakaaresto.
Dahil according to the Rome Statute mismo, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman bago siya pinadala sa dahig. Ito isang ayon sa Article 59. Yung hindi pagsunod sa ganyang proseso ay dapat maging dahilan para mawala na ng jurisdiction ng hukuman. Kasi nga po, kidnapping ang nangyari. Now, alam natin kung ano naging desisyon ng pretrial chamber dito sa issues na ito. Ang sabi ng pretrial chamber, sinight nila isang general provision ng Rome Statute, kapag nagsimula na raw ang kanilang in jurisdiction, kinakailangan makipagtulungan ang Estado maski sila ay bumitiw. Ang pinag-aawayan dito, kailan ba nagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay kapag nagkaroon ng tinatawag na preliminary examination ng prosecutor na hindi dapat humingi ng basbas sa ICC mismo bago sila mag-proceed at ang kanilang pakay lamang sa preliminary examination malaman kung meron dahilan para tumuloy nga sa preliminary investigation. Ang sinasabi natin, yung preliminary examination dahil yan internal sa prosecution lamang, hindi yan nag-i-invoke ng jurisdiction ng hukuman. Kasi wala namang kinalaman ng hukuman dun sa preliminary examination. Ang meron lang, nagsisimula lamang ang jurisdiction ng hukuman kapag humingi na ng abiso para sa preliminary investigation at ito ay matapos ngang makakalap ng ilang ebidensya para humingi ng abiso na magpatuloy to preliminary investigation from preliminary examination. So sa tingin ko, maling-mali talaga yung pretrial chamber nung sinabi nila na dahil nagsimula na ang jurisdiction ng hukuman, hindi na po pwedeng itigil ang jurisdiction. No? In the first place, sabi nung pretrial chamber, abay, kapag sinabing ICC, yan daw po ay kasapi yung prosecutor, yung mga proseso na internal sa prosecutor. Pero parang sa Pilipinas din po yan, kapag sinabing judicial review, hindi po nag-exercise ng judicial review ang prosecutor. So yung jurisdiction ng ICC ay dapat yung hukuman na magdedesisyon at hindi ang prosecutor. Pero ang sabi ng pretrial chamber, dahil nga ang prosecutor ay kasapi ng ICC, kasama na raw sa proseso ng ICC yung mga ginawa ng prosecutor na mali. Kasi alam naman natin na bagamat iisa lang ang ICC, alam natin na yung hukuman ay composed ng mga mahistrado at hindi kasapi ang mga prosecutors. Alam niyo ba ho, nung minsan na dahil yung aking law dean at professor na Sir Rod Pangalangan ay minsan umupo bilang ICC, nung isang trip ko dito, dinala niya ako doon sa ICC. Nakita ko yung opisina niya, pinakain niya ako doon sa lunch. Alam niyo ba na talagang striktong-strikto ang paghihiwalay sa loob ng hukuman between the prosecutors and the judges, na pati elevators, hindi po pwedeng sumakay ang mga elevator sa same elevator ang mga prosecutor na ginagamit ng mga judges. Doon sa lunchroom nila, hiwalay ang upuan ng prosecutor at ng judges. Kasi malinaw na ang prosecutors ay mga abogado. Hindi sila kasapi ng hukuman. Kasama sila doon sa institusyon ng ICC, pero kapag sinabi na judicial, court's jurisdiction, yan po yung gawain ng mga mahistrado. Kaya nga hinihiwalay sila doon sa building mismo ng ICC, ng elevator, at hiwalay rin sila ng kainan. Diba? Malinaw yan. So, nung sinabi nga ni now Ombudsman Boying Remulla na nasunod daw yung Article 59, duman daw siya judicial review, yung kikidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig, sinasabi niya na dumaan daw yung sa DOJ. Same argument, ang DOJ hindi korte, hindi kabahagi ng korte. Well, strictly speaking, lahat ng abogado, we are officers of the court. Pero hindi ibig sabihin na palibasa kami abogado, kami ay mga hukom na. We are part of the justice system in the same way that the Office of the Prosecutor is part of the justice system na ICC. Pero hindi sila kabahagi ng hukuman mismo. Dahil ang hukuman, mga magistrado lamang ang mga nakaupo dyan. So yun yung unang-unang pagkakakli. Now, dun sa pangalawa naman na issue, na yung pagiging illegal ng arrest, ang sabi ng pretrial chamber this time around, wala lang. Kasi sinasabi nila
na yung illegality of arrest is merely procedural. Ang importante nga, gaya ng sinabi ng Eichmann, ay mabigyan ng patas sa paglilitis ang mga akusado. Well, sa tingin po natin mali yan. Kasi una-una, no, yung desisyon ng ICC dapat konforme sa umiiral na batas pagdating sa karapatang pantao. At sa tingin ko, ang umiiral na batas na ngayon ay kapag ang pamamaraan na nagkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman para sa pagkatao ng isang akusado ay illegal, dapat mawala ang jurisdiksyon ng hukuman. Ang tawag po dyan, decoupling. At yan po ay naging desisyon ng South African Constitutional Court sa Ibrahim versus Minister. Alam nyo kasi, nakwento ko na yan, yung panahon ng World War II, si Eichmann, author of the Final Solution, patay ng mga Jews, nakatakas sa Europa matapos ang digmaan, nalaman ng Israel na namuhay under assumed identity sa Argentina, kinidnap, dinala sa Israel at linitis. Ang depensa ni Eichmann, in the first place, kinidnap ako. Linabag ang soberenya ng Argentina. Dapat huwag ka magpatuloy ang jurisdiksyon. Pero ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, malay namin, pakialam namin, basta kailangan bigyan ka ng patas na paglilitis. Pero yan po ay hindi na ang tinatanggap na estado ng karapatang pantao. Ang tinatanggap na po talaga ay yung Ibrahim versus Minister, kung saan isang official din ng apartheid regime tumakas sa karatig bansa ng South Africa. Matapos na nakaupo ang Nelson Mandela, kinidnap nila itong apartheid official doon sa karatig bansa, dinala sa South Africa. At sinabi nga ng South African Constitutional Court, hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Now, dito sa ICC, may provision po sila na tinatawag na abuse of process. Ibig sabihin na natin na yung illegality ay hindi dapat makaapekto sa jurisdiction ng hukuman, still, dahil merong abuso sa proseso, kumbaga, masisira ang imahe ng hukuman, masisira yung kakayahan o yung tiwala ng mga mamamayan ng buong mundo sa ICC na magbigay ng katarungan kung papayagan na magpatuloy ang jurisdiction ng hukuman. In a sense, yung abuse of process, hinihiwalay po yung jurisdiction na okay, merong jurisdiction, pero ang issue is yung propriety. Tama ba na magpatuloy? Dahil kapag ikay nagpatuloy, parang hindi ka talaga nagbibigay ng katarungan dahil ikaw mismo ay lumalabag sa batas. So kaya ang tawag dyan is abuse of process. Hindi po yan in-address ng pre-trial chamber. At for the first time, ma-address lang yan ng appeals tribunal. Now, alam ko po, Pasko at ang Pasko ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Bakit ako naman po iniisip ko na may pag-asa na makalaya si Tatay Digong dito sa appeals? Dahil nga po, ang appeals chamber ay hiningan pa ng observation ang prosecution at yung victims counsel tungkol nga dito sa dalawang issue neto. Ibig sabihin, pinag-aaralang mabuti ng appeals chamber yung issue ng lack of jurisdiction, either because nag-withdraw ng ang Pilipinas dahil at yung preliminary investigation na sinimulan sa pangalawang taon ay hindi na legal, at saka yung issue ng legalidad ng pag-aresto. Yan po talaga ang pinag-aaralan ngayon ng hukuman. Kasi nga, nagkaroon na ng desisyon ng South African Constitutional Court. Alam niyo ba yung South African Constitutional Court? Yan po ay very influential. Yan po ang hukuman na kauna-unahang pagkakataon ay nagsabi na yung parusa ng kamatayan ay labag sa karapatang mabuhay. Di ba obvious naman yun? Pero kinailangan ng South African Constitutional Court pang mag-rule ng ganyan. So when the South African Constitutional Court ruled na ang kidnapping dahil ito illegal ay magre-resulta sa pagkawalan ng jurisdiction, pansinin niyo po magre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. So ibig sabihin, maski merong jurisdiction ng hukuman, dapat wag siyang i-exercise dahil mali nga yung proseso. Kaya abuse of process ang tinatawag. Tingin ko po, yan yung pag-asa ni Tatay Digong. At tatawagan ko po si Kitty. Alam ko naman po na bawal sila mag-usap sa kaso, pero at least sasabihin ko, Kitty, sabihin mo kay Tatay Digong, huwag mawalan ng pag-asa.
kasi meron ng desisyon ng South African Constitutional Court, Ibrahim versus minister, na kapag pag-aaresto ay illegal, hindi dapat magpatuloy ang jurisdiction. At yan ang pag-asa ni Tatay Digong na bagamat ang makakasama lang niya sa Pasko ay si Kitty, sana naman sa Ayun nga mga kadit, sa nagiging mensahe nga nitong si Spokesman Roque, hindi ho tayo kailangan mawala ng pag-asa, lalong-lalo na ho kagaguhan ho yung desisyon ng ICC sa kanya. Kaya andita, huwag ho tayo mawala ng pag-asa dahil alam po natin mga kabdit, hindi natutulog yung nasa itaas etong si Marcos Jr. mga kabdit, darating din ho yung oras at araw na siya naman ho yung itatapon dyan sa ICC, lilitisin. Tapos habang buhay yung ikukulong dahil ho yung kasalanan niya sa milyon-milyon Pilipino, lalong-lalo na ilan ho yung nasawi dyan sa Cebu, around 70 to 80 persons. Pasok ho yan sa crime against humanity dahil mga kabdit, yung pagnanakaw, yung corruption, hindi ho tama iyon. Kaya mga kabdit, kung meron ho kayo naging opinion, reaction dito sa ating tinalakay na ating video, pag-usapan ho natin sa ating comment section para ho mga kabdit, tuloy-tuloy ho yung update natin kay Tatay Digong, lalong-lalo na para ho ito sa mga sumusuporta, nagmamahal ho sa kanya. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.